Una po, maraming salamat sa Diyos dahil tayo po ay naririto. At unang-una din po ang ating mga bisita sa araw na ito, sina Sir Alex, si Sir Edwin Hernandez, at saka si Omar, at galing pong Dolly, at saka si Sir Godofredo Pardilla, at saka Orpanil, at saka si Rodolfo Pardilla. Nagkabaliktad po, pasensya na po. Nagkakaano po ang pangalan, po. Welcome po kayo dito sa pagtutulong na ito. Sana ay magkaroon po tayo ulit ng bagong kaalaman, lalong-lalo na po sa amin sa bagong itinatag na kooperatiba. Kaya talagang kailangan po namin talaga ng dagdag kaalaman para dito. Kasi kami po ay nagsisimula pa lang, kaya talagang nagpapasalamat po kami sa araw na ito na dito ininanap ang pagpupulong na ito para talagang mabuksan at matulungan bilang tayo po ay magsasaka ng niyog. Ayan, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Nawa po ay mabuksan ang ating mga kaisipan at puso na tanggapin po natin ang lahat ng mga biyayang pinagkakaloob sa atin araw-araw ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli. Okay po. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa umagang ito po, hihingan po natin ang mensahe. Ang napaka-supportive po na konsyehal ng bayan, Committee on Agriculture, Councilor Rodolfo Pardilla. Yun ba yun? Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Galang sa ating pong bisita na si Sir Edwin Hernandez, Provincial Director po ng Dolly. Ganon din po si Sir Alexander Istipuna ng 2nd District, 3rd District. Salamat po. Una-una po ay nais ko pong magagalang sa inyo lahat pagkat ito po ay talagang magandang pagkakataon po para sa atin. Lalo tigit po ay sa mga nagsisimula pa. Ako po ay kasama din sa nagsisimula pa. Pagkaman ako po ay sa Sangguniang Bayan at kumitiba po po ang sektor ng agrikultura. Ay ito po talaga yung nagdalawang isip na makisama po dito o makipag-alam o makasama sa inyong pag-aral naman. Kapag ako po sa totoo lang ay hindi po ako nahiya na aminin ako po ay talagang kulang pa sa kaalaman ang dating po sa mga ganitong programa po. Kaya lagi ko pong pinapalala sa atin. Ito pong ganitong pagkakataon ay napakahalaga po sa pagkakait ito ng pamamaraan upang sa ganun po ay tayo po ay matulungan ng ating lokal ng ating pamahalaan po. Sapagkat sa pagkakalam ko po ay talagang ang sektor po ng agrikultura ay number 1 po prioridad na binibigyan po ng pagpapahalaga sapagkat ito po ay alam naman natin na lahat po ng tao sa mundo ay tayo po ng kanilang pinagpupunan ng lakas o ano ba mga po. So, hindi ko na po papakabaan sapagkat ako po'y gusto rin matuto sa mga ibang bahagi po ng ating bisita. At muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Thank you po. Okay po, maraming pong salamat, Councilor Rodolfo Pardilla. Uli po, isa pa rin pong mensahe. Abuhan po sa ating konsehal pa rin po ng bayan, Cesar Godofredo Orpanel, Cooperative Committee po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Una po ay pagbati sa ating bisita, ang Direktor ng DOLE, Direktor Edwin Hernandez, sa ating pong municipal coordinator, ano po, si Alex Escopola, sa ating pong isa pang kasama, si Ben Tamo. Sa inyo po lahat, magandang umaga po. Ako po ay bilang isang chairman o tagapangulo ng akreditasyon at kooperatiba sa lokal na pamahalaan. Ako po ay tulad po yung sinabi ni Constrodi Padilla ay medyo kulang pa rin po sa alam. Kaya po ako po ay pinagkatubili pumunta rito upang makameron ng input o dagdag kaalaman dahil sa dami-dami po na naaprubahan ko ilang sa pagkakredit ng mga samahan at saka mga kooperatiba ay marami po mga tanong sila na hindi ko po masagot. Kaya po ako talaga ay nagpilit na bagamat po ako may lakad pa, ay ako po ay nagpilit dito, nagsikap po ako na ito ay kumatin sa pagpupulong na ito para po naman sa dagdag kaalaman. Ang alam ko lamang po, ang kooperatiba ay isang voluntaryo pagsama-sama ng mga tao para sa ikaunlad ng kanilang buhay at kakatatas ng antas ng pamumuhay ng sambayanan. Kaya po bilang mag-aaral po kasama po ninyo na makatuto ay kami po ay matyagang makikinig sa mga resource person upang madagdagan naman po ang aming kaalaman. Hindi na po ako magpapakahaba at excited na po ako ng mga payo at mga turo ng ating mga panahon. Maraming pong salamat. Magandang umaga. District Head para po sa kanyang mensahe. District Head po ng 3rd District at Pangulo din po siya ng 3rd District sa Maginilio. Ano po? Walang iba po kundi si Sir Alexander Estepon. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, tayo po muna ay nagbibigay po guys sa ating po dalawang kagalang-galang na punsyalis ng bayan ng Katanawan. Kaya punsyal Rodolfo Padilla. Punsyal, magandang umaga po. At kay punsyal Godofredo Orbanel. Siya po ang may hawak ng komitiba pagdating po sa sangguniang bayan ng Katanawan. Magandang umaga po sa inyo. At lalong higit, gusto ko pong pasalamatan at welcome ang ating magiging katuwang. Talaga po ang puso niya ay nasa mga magsasaka. Walang iba kung hindi ang Provincial Director ng DOLE, si Sir Edwin Hernandez. Palakpakan po natin. At andyan din po ang kanyang kasama, si Sir Omar. Ayun, si Sir Omar. Magandang umaga po. At siyempre, nais ko pong pasalamatan at i-welcome ang lahat ng mga kooperatiba na andito, na alam naman po ninyo, una na po natin pinasasalamatan ay ang pagsisikap po ninyo na kayo po ay makapunta sa pag-uusap na ito. Dahil kahit ako po ay nag-chat sa GC natin, tayo po ay walang budget, kanya-kanya tayong pasay, kanya-kanya tayong dala ng pagkain, ay kayo po ay andyan at kayo ay dumating. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ibig sabihin, ang inyong pong presensya sa araw na ito ay ang tinitingnan po natin ay hindi lamang yung ating sarili, kung hindi yung pakinabang ng mga kooperatiba, na ang inyong nare-represent ay ang mga sektor ng magniliyog. Ang iniisip po ninyo ay ang mga pakinabang ng sektor ng magniliyog sa inyong mga bayan, kaya po kayo ay andito kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Una po, tayo ay nagpapasalamat din sa mga municipal coordinator ng Paksedo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ang masisipag natin mga kasamahan,
Sila ho ay nakaugnay sa provincial government. Sila ho ay nasa ilalim ng tanggapan ng ating nabutihing Gobernadora Dr. Hilingtan. Ay alam naman po ninyo, sektoral, hindi po yan nakikisangkot sa politika. Ano ho? Yan po lahat ay kasali, sinasama lahat, at yan po ang nag-deliver ng tinatawag nating good governance. Ano po? At siyempre, andito rin po yung ating district coordinator ng Pugay, sa district, si Mamapi. Mamapi, magandang umaga. Ano? At andito rin po yung municipal coordinator ng Pugay ng Unisa. Nasa na? Nawala na. Okay. Andito po ngayon mga kooperatiba ay ito po kooperatiba ng Licastra. Taas po ang kamay. Yan po ay sa bayan ng Macalilon. Andito po yung Agagan Coconut Farmers Cooperative. Taas po ang kamay ninyo. Andito rin po yung Piturgo Coconut Farmers Cooperative. Okay. At yung pong Unique Coconut Farmers Cooperative. Tatlo yun. Nasa na yun? Ayun. Ayun tumaas. Si ex-Kapitan Cario. Okay. Andito rin po yung Pagikumbos Coconut Farmers Agriculture Cooperative. So po muna ng kanilang chairman. Si Chairman Rick Beatty. Okay. At andito rin po yung Hinaralo na Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Ayun. At yung pong samahan magsasaka, magniniyog Kristiyano ng Kristiyano San Francisco Agriculture Cooperative. Nasa na kayo taga San Francisco? Okay. At yung ito pong Kamayan Agriculture Cooperative mula naman po sa Mulanay. Taas po ang kamay. Ayan, maraming salamat po. Ang wala pa po dito ay yung kooperatiba ng Buenavista. Ano? At dito po rin po pala sa Pangulong Malusong. Dito lang po sa Buenavista. Ayun, manisara po hindi po na isulat dito. Andito rin po yung isang kooperatiba ng Macalilon. Yung isang agriculture cooperative din doon sa pumunan ni Chairman Manusong, Pangulo. Sino po kasama ninyo? Ayun, kayo po kayo nag-attendance. Pwede na kayo, hindi po kayo na salita rito. Nag-attendance na kayo? Okay na? Okay, sige. Wala bang upuan pa rito para Pangulo dito pa tayo? Okay. Yan. Yan po ang mga kooperatiba na andito sa ngayon. Ano ho? At dito po ay meron po tayong sa 23, meron po tayong 14 na coconut farmers cooperative. Ano? Kaya lang, ito po katulad ng San Andres, medyo malayo. Ano ho? Ay hindi po nakarating. At saka yung kooperatiba na under kay Danny Carranza. Ano, sila po ay nasabihan ko, pero po sila nagtulong na sila darating. Baka po maya darating sila dahil napakalayo din po ng kanilang panggagalingan. Yung isang kooperatiba nila sa San Francisco ay naroon pa sa tabing dagat. Ano yung lugar nila? At yun naman sa San Andres, malayo din po. Ano, pero posible pong darating sila. Okay? Ang alam po ninyo, isang tawag dito, isang blessing sa atin sapagkat ako po ay nananayahan sa meeting ng Dole nung buwing yung Coconut Tripartite Council. Ano? At nagpapasalamat ako sapagkat ating nakakapampalag ang butihing direktor ng Dole. Ano? At siya po ay ating nananayahan dito para po naman na makikituan po natin. Ano, dahil yung mga coconut cooperative natin ay sabi ko nga ay nangangailangan ng suporta. Ano po? Dahil ang dami na po natin mga plano para po sa ating kooperatiba, pero sa tingin ko po talaga ay nahihirapan tayo. Tama? Nahihirapan. Ano? Kung ikaw ang isang medyo umuusad sa
narito yung kooperatiba ng Patiburgos. Meron na kayong livelihood program, yung gumagawa kayo ng doon sa tiktik ng niyog. Yung kooperatiba ni Pangulong Manusong, balita ko, meron lang konting kayo kulang, mabibigyan na kayo ng tulong mula sa provincial government. At saka yung Micastra, yung Micastra, isang maulat na kooperatiba sa ngayon, sapagkat sila ay ang kanilang unang nagpuproduce sila ng lambalot. Nakita ko yung inyong lambalot doon sa DTI kahapon. Meeting namin sa DTI. Okay, hindi na po natin patatagalin dahil ang pinakamahalagang pagpipili po natin ito. Kaya po tayo andito sapagkat andito po ang ating provincial director ng Department of Labor and Employment. Marami po silang ipapaliwanag na pwede po natin kayo po ay magkatulong-tulong kung paano po tayo makikinabang ng programa ng Department of Labor. Kaya hindi ko na po patatagalin. Ibibigay na po natin ang mikropono sa ating ginagalang at magiging katuwang at magiging katulong at pangmatagal na po natin magiging katuwang sa pagkakataon ito, sa labang ito, na magbibigay sa ating tulong, sa ating mga kooperatiba. Walang iba kung hindi ang ating katuwang, ang Provincial Director ng DOLE, Director Edwin Hernandez. Salamat po ka Alex. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating dalawang konsyal, magandang umaga po. Kay Pangulo, magandang umaga. Kasama ko sa umaga. Maganda po dito ang presensya ng ating dalawa sa LGU kasi merong bahagi dun sa ipapaliwanag ko sa inyo na kailangan natin ng tulong ng local government. Tama po yung sinabi ni Ka-Alex, pero bago po puntahan yung sinabi na kanina, may naalala po ko doon sa sinabi ng aming director, ng aming regional director, si Atty. Roy Bernape. Sabi niya, lagi niya sinasabi sa amin pagkaharap niya yung mga farmers, fisher folks, maigi na daw ang mahirap kaysa naghihirap. Okay, ano ba? Kasi ang kahirapan din naman basta-basta nawawala yan. Pinagsisikapan yan. Pero mas magiging mahirap talaga kung mahirap ka na nga, ay lalo ka pang naghihirap. Yun yung pagkakaiba siguro. Yung una inisip ko ano ibig sabihin ko hanggang na-realize ko nga na siguro nga ay yung pagtulong ng department. Actually, hindi lang naman kami. Marami kami kasama. Nandiyan po ang lagi kong kapartner ay DTI at saka po OST. Hindi kami nag-iwalay na tatlo para kami kaman-kampal na. Kung nasaan ako, kasunod ko silang dalawa. Kung nasaan sila, kasunod nila ako. Kasi ang programa namin hindi po nag-iwalay. Maaaring kami ay nagbibigay ng financial assistance, ang DTI naman ay nagbibigay ng merkado, ang DOST naman ay nagbibigay ng teknolohiya. So, hindi kami pwede talaga maghiwalay na tatlo. Anyway, yung binabanggit ni Ka-Alex, sabi ko nga, yung pinag-iisipan ko lahat ng bagay na nangyari simula noong February, ay parang bigla. Parang ako nagulat din. Kasi sa panahon ko na nandito ako sa Quezon, actually, tagal na ako sa Quezon, parang 12 years na yata ako, 11 years, hindi ako napapalitan. Siguro may dahilan kung bakit ako nananatili. Bukod sa inyong governor, manatili ako. At kung sino-sino pa. Ay di, pinag-isipan ko po kasi sa panahon ko, dumating po dito ngayon yung tinatawag natin, hindi ko alam kung nababalitaan po ninyo yung ILO, yung International Labor Organization.
Ang main office po niyan ay nasa Geneva, Switzerland. Lahat po yung usapin na may kinalaman sa disenteng paghahanap buhay at trabaho, yan po ay under ng ILO sa buong mundo. Present po yun sa Pilipinas. Marami silang programa dito. Isa ang Pilipinas sa mga tinutulungan nila. Nanggaling na ang ILO rito noong mga naunang panahon bago ako dumating dito, pero ang issue nila ay child labor. Kung natatandaan po yung iba. Okay. Anong kinalaman ng ILO? Meron akong nakita ng isang matandang dokumento nung naglilinis kami ng opisina na noong unang panahon, hindi naman katagalan, noong unang mga naunang leader ng Dole sa Quezon, meron silang itinatag noong una na tinatawag na Quezon Coconut Tripartite Industrial Council. Pag sinabi natin Tripartite Council, yan po ay ugnayan o organisasyon ng namumuhunan, ng manggagawa at ng pamahalaan. Nag-uusap po yung tatlong yan. Siguro, dahil pumasok ang mga industriya, nawala yung Coconut Council. Kaya naisip ko nung binubuo ko yung Quezon Tripartite Council, bakit hindi ako mag-focus dun sa isang industriya na meron ang inyong probinsya? Ano yun? Yun. Nagkataon naman, kinontak ako ni Regional Director at interesado daw pumunta ng Quezon ang ILO. At may project sila. Tatlo kasi yung focus ng mga yan eh. Sa BARM, sa Muslim Mindanao, sila po ay may project sa Sardinas, sa sardines. Meron din sila sa mining at meron din sila sa banana. Pero wala pa kong naitatayong ITC o Industry Tripartite Council ang NIOG. Pero kung titingnan ang datos sa buong Pilipinas, ang Quezon pa rin ang number 1 sa NIOG. Yun nga lang, pagdating sa labas ng Pilipinas, parang tayo yata ay number 2 o number 3 na dati ay number 1. Natatalo na po tayo ng ibang bansa. At sa dami po ng ating byproduct sa NIOG, ako personal, yung isang administrasyon at yung bagong administrasyon ngayon ng probinsya, nabanggit ko na po ito. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na demarcation line kung hanggang saan ang gagamitin NIOG. Kasi maraming industriya na nakakagawan sa NIOG. Andyan ang oil mill, andyan ang desiccator ng mga Peter Paul. Alam niyo naman siguro yung Peter Paul, ano? Ang tawag pa nga daw dyan ay Peter Paul. Ano ang tawag dito sa 3rd district sa kanila? Peter Paul. Yan. Meron pa tayong Coco Sugar. Meron pang BCO. Ang daming nag-aagawan sa NIOG. Paano kung maubos ang supply? Paano kung wala naman po, kasi ang oil mill nakadepende sa kopra. Tama po. Ang problema, mahirap mag-kopra. Ang desiccator, full nut, buo. Walang niluluto. Kaya minsan, mas marami nang dadala sa desiccator kasi wala nang hirap. Dadalahin mo lang ang NIOG. Ay sa kopra, mababa na ang presyo, ang dami pang gagawin. Kung mamamatay, kung halimbawa, ang lahat ng mga mag-NIOG, ang gagawin nila ay mag-desiccator, pumunta sa desiccator, magdala ng NIOG, mawawala ang kopra. Pag nawala ang kopra, saan tayo kukuha ng mantika? Saan tayo kukuha ng sabon? Yan po ang mga ingredients. Kaya sabi ko, may papatayong industriya. Industriya ng oil mill. Pag namatay yan, marami rin ang mawawala ng trabaho. Kaya dapat, sa tulong din ng PCA, sa tulong ng probinsya, at yung mga involved, kami hindi na mga direct involved sa inyo. Kami sa mga manggagawa. Dapat nag-uusap na sila kung paano paghahatian ang supply. Kung hindi pinakain ang supply ng kabila,
para gamitin sa kabila. Hindi ko alam kung anong progress niyan. Siguro nandun sila Sir Alex. Sila kasi nandun sa, sa konseho ng mga informal sa Pagulyo. Maaari ang boses nila ay mapakinggan sa Kapitolyo. Pero doon sa tinatayo natin, tinatawag ngayon na Industry Tripartite Council ng Coconut, may isang boses tayo na pwedeng dalahin doon. Kasi hindi lang manggagawa ang pinangangalagaan natin dito. Yung buong supply chain ng produkto ng niyog. Actually, hindi namin kayo naisip kung ginagawa ang industry tripartite kasi ang industry tripartite po ay nakatutok lamang sa mga pabrika at manggagawa. Ngayon, nabanggit ng aming national coordinator, national consultant. Ang national consultant po kasi ng ILO sa Pilipinas ay dating undersecretary ng DOLE, isang abogada. Nabanggit na sa amin, bakit hindi nyo isama ang farmers? Hindi naman mabubuo ang produkto kung wala ang panggagaling ng raw material na ang nagtatanim ay kayo, which is yun. Naalala ko pala. Kaya isa pang bagay na kailangan natin, na tumaon na kailangan natin ng ganitong ugnayan, kung nabalitaan po ninyo, nagsara na po na tuluyan ang Central Azucarera de Don Pedro. Ang gumagawa ang isa sa mga planta ng asukal sa Region 4. Kaya asahan ninyo sa mga darating na araw ang epekto nito. Maaaring tumaas ulit ang asukal. Kasi isa yan sa nagpo-produce ng napakalaking tonelada ng asukal sa ating bansa. Ang balayan na pag-aari na ngayon ng URC ay kaunti lang ang pinoproduce. So, ang naiiwan sa Luzon ay Region 3 at Region 2. The rest, Negros na. So, malaking bagay ang pagkakamatay ng isang industriyang ito. Wala na kami magagawa. Tingin ko ito'y napabayaan. Kasi nung ako'y nandun sa Batangas, yung kami may mga project ko, nakikita ko na talagang parang walang control pagdating sa mga paggastos. Kasi may sarili, mga rojas kasi may sarili ang mga mga tuluyan doon, may mga housing sila, ang lalaki ng sweldo ng mga empleyado. Kaya po doon, magtataka kayo, ang mga planta sa Nasugbu, ang mga worker po nila sa planta, kahit matanda na, hindi napapalitan ng bata kasi maganda ang benepisyo. Siguro nakasobra. Kaya ngayon, na-mismanage, baka malamang ito nagkulang kung bakit namatay. At ngayon nga ay nagsara. Inang-libong manggagawa ngayon ang nawala ng hanap buhay. I'm speaking of libo. Kasi hanggang farmers po yun. Saan ngayon dadalahan ng tubo? Walang pagdadalahan. Meron na pagdadalahan, aasa sila ngayon sa middleman. Natatagain na naman sila ng kalaki-laki dahil dadalahin yun eh. Kung saan? So malaki ang tracking. Na dati ang tracking ay kung mayroon ng middleman, maliit lang. Ay dito ngayon ay malaki ang problema. So, ayaw natin nangyari yan sa iyo na mamatay na industriya. Malaki ang oportunidad po ng niyog. Nakita namin na Sir Alex na pinakita ng ILO. Ang mga kinakalaban natin bansa at hindi nga ako makapaniwala na desiccated capital of the world ay nasa Candelaria. Yung Peter Paul, Primex, Pacific Royal, Superstar. Sino apa? Ang capital sa buong mundo ng desiccators. So, dokumento mo yan. Hindi yan nakakahaka. Kaya ngayon, yung ating ginagawa, kaya nakikipag-ugnayan kami sa inyo. Alam ko may mga kakontak na dito yung mga ibang planta sa Lucena, sa Candelaria. Sinasabi naman nila sa amin. Katulad mo example, bibigyan ko ng example. Yung Yakap at Halik, yan po ay kooperatiba na kaugnay sa J&J.
Alaga nila yan kasi gawa nga lang, yan ang nagbibigay sa kanila. Yan ang nagko-consolidate. Namimili rin naman si J&J. Yan ang nagko-consolidate. Ay, siya kapatalik, namimili rin. Yan ang nagko-consolidate ng mga yun na dinadala sa J&J oil mill. Kasi bukod pa po doon sa mga binanggit ko, meron pa po tayo isa na dapat tinitingnan. Yung ating biofuel. Dahil ang produktong pinanggagalingan ng biofuel, ang raw materials ng biofuel ay niyog. Yan po, sa ngayon, ang blend na ginagamit sa ating gasolina ng may biofuel ay 2%. Pag nag-3% yan ngayong 2024, kakain niya ng malaking niyog. At pag yan, ang target kasi ng DOE ay 5%. Pag nag-5% yan, lalong maraming niyog ang kailangan. Hindi ko alam kung sinong industriya mamamatay. Kasi talagang kailangan niya kumuha ng maraming niyog. Para ito kasi magpapababa sa ating gasolina. Yung biofuel. Para pag natuloy si Chemres. Si Chemres ay papasok din ng Quezon. Ang target nila ay Tagkawayan. Planta ng biofuel yan. So, kailangan nila ng niyog. Para sa inyo pala nga, meron din po tayong power plant sa Pulilio. Yung Renusan. Ngayon po, ang ginagamit ay diesel. Pero sila po ay may pinagawa sa tabi nila na oil mill. Kasi ang gagamitin na po nila ay biomass. Kung saan, niyog na naman ang kailangan para siguraduhin may kuryente ang isla ng Pulilio hanggang bumalik. So, yan po yan ang realidad mo. Ngayon, kayo, bilang cooperative, sabi ko nga, hindi naman natin kaya lahat tulungan o lahat puntahan. Maganda magsimula tayo doon sa District 3, nandun si Sir Alex. So, after District 3, kapalit tayo sa District 4, District 1. Yan po yung nakitaan ko ng maraming yun. Pero hindi ako sigurado sa data. Kaya nga po, unang-unang hihingin ko, sana po ay may provide ito ng inyong grupo, ilan ang bilang ng niyog sa buong District 3. Bilang ha, bilang. Uno, buhay. Hindi yung ginawa ko ko number. Ilan ang bilang ng niyog? Pangalawa, ilan ang farmers? Yun nga, may problema pa si Sir Alex. Nag-o-open na ako ng tulong sa PCU. Kung kailangan nila ng encoder, susuplayan ko sila ng encoder. Good for 6 months, mga bata. Kami ang magpapasweldo. Maubos lang yung listahan na yan na ma-encode. Kasi kwento ni Sir Alex, ang mga listahan na nandoon, hindi pa rin nagagawa at walang gagawa. Kailangan ng magpapasweldo. So, nag-o-open kami ngayon. May pagpupuhanan ako. Ang tanong, sino ang gagawa? Ang gagawin pala nasaan? Kasi baka mamaya wala namang gagawin. Tatanga lang yung mga bata roon. So yun, para na matapos na natin ito kasi kailangan namin ng data. Ilan ba talaga? Ilan ba ang kailangan tulungan? Diba? Yan ang mga basic na data kailangan natin. So hihingin ko rin kay Sir Alex sa buong District 3, ilan ang mga nakapaloob sa confederation nila. Una, yung unahin natin, sila kausap ko. Ilan ang nakapaloob na operativa? Anong mga pangalan, anong mga address, ilan ang bilang, sino mga pangulo, sino ang contact number, anong contact number. Yan. Kailangan natin yung mga yan. Yun yung mga basic na data na kailangan natin. Bakit ko kailangan hingin yan? Ako ba'y tatakbo sa eleksyon? Hindi po. Tagparanyakit po ako. Kailangan ko yan dahil yung mga planta ng oil mill, desiccator, lahat po yan naghahanap ng pagkukuhanan ng niyog. Kaya sabi ko mahalaga nandito ang LGU. Dahil ang kooperatiba ay walang kakayahan
sa ngayon, maaaring kayo, wala namang ipag-deliver. Ipag-deliver ba kayo? Oo. Baka sakaling makatulong ang ating mga local government sa bawat bayan, makapagpahiram na ng isang truck para madala doon. Ang ating mga dito ay ayaw ko sabihin na pinapatay ang middleman. Pero yung mga nandoon, mas gusto nilang kausap direkta ay farmers. Kasi kung farmers ang kausap nila, kahit kayo, yung presyo, tataas yung kaunti. Magandang presyo. Wala akong ano sa middleman. Wala akong ano dyan. Ano? Kaya lang, ang habol natin ay mapataas ang antas ng pamumuhay ng ating mga magliliyo. Kailangan, mapataas ang kita. Yung walang hahati sa kanila. So, kasama na namin sa tripartite ito ang ating mahal na gobernadora kasi siya chairman eh. Umayag po siya na maging chairman. So, magtutulungan tayo, mga LGU, government ng probinsya, magtutulungan kung ano yung pwede natin magawa. Hindi ito pagkatapos ko magsalita ay okay na. Ito ay isang work in progress. Dahan-dahan tayong kilos. So yun po. Kaya kailangan namin itong mga datos na to. Kasi kailangan ko rin mag-report sa Industry Council. Ilan ba ang mga pwedeng pagkuhanan ng yun? Yun. Kasi bagamat meron ng hawak ng mga yan, lahat naman yan ay naghahanap pa rin ng pagkukuhanan. Kasi lalo ngayon, El Nino, tag-araw. Hindi maganda ang ano ng Nino yun, di ba? Mahina. Maliliit. So, kailangan nila ng maraming supply. Pag wala na silang ang kinukuhanan ko kasi yung iba sa kanila ay Bicol. Kasi wala naman akong dito yung iba eh. Bicol, tapos tatawid ng Davao. Yan ang mga mararami. Ang barn, nag-aantay din ng barn sa Mindanao. Kasi malaki rin. Actually, ang Northern Davao, nung nakita po nila yung ating ITC, parang gusto na rin nila magtayo. Kasi nakita nila yung ginawa. Ang ginawa po kasi natin sa Quezon na hindi po kami ang nagdesisyon kung anong kailangan. Hinayaan po namin yung grupo ng kumpanya, yung grupo ng farmers, kasi ginawa namin, minitig muna namin yung mga may-ari ng oil field, designator. Nakakatuwa, marami ang tumugon. Kasi parang bago sa kanila yung ganito eh. Tapos pagkatapos namin i-meeting sila, miniting namin yung mga manggagawa nila, yung mga representative. Pangatlo, miniting namin ang mga national agency. Sino ba yung mga kinalaman sa inyo? PCA, DTI, provincial government, yan, miniting namin lahat yan. At panghuli, tatlo lang pala. Yung farmers po kasi kasama dun sa mga manggagawa. Kaya kabilang kayo. So, yung nabuo namin plano, na-present namin kay Governor in April. Kasi sabi niya sa akin nung magkakasama kasi kami sa isla. Sabi niya sa akin ay bago siya pipirma doon sa MOU at manunumpa yung mga temporary officer at kikilalanin opisyal ang ITC ng Coconut, gusto niyang makita ang dokumento. Yun ang kagandahan kay Gov. Talagang inaaral niya. Yun yung nakita ko sa ano, yun din na nagustuhan sa kanya ng ILO. Kasi ang ILO, pag tinamad na yan, makita wala naman nangyayari, ay aalis yan. So may mga popondohan sa atin si ILO sa mga activity, hindi naman lahat. Kasi siyempre, yung mga yan ay tinitingnan din yung investment ng ano. Kasi yung pera nila hindi naman kanila. Contribution po yan ng bawat bansa, parang United Nations. So, yun lang yung utilize para po makatulong sa inyo. So, kapag nabuo na po namin yung buong plano, pina-finalize lang ng aming consultant, si Atty. Chato. Then, pag na-finalize, bibigyan namin ng copy si Sir Alex para sa mga sektor ng mga magsasaka. Tapos, ang mga planta sa sektor nila, mga oil mills sa sektor nila. Nakadivide po yan. At sabi ko nga po, ang pinakamaganda dyan, hindi kami ang kumuha. Yung sektor na nakakaalam ng sektor niya ang kumuha. Kasi hindi ko naman alam, hindi namin alam, ano problema yun.
So doon namin nakita na binanggit si Alex, until now, pasintabi lang po. Meron pa pala tayong child labor sa Niyugan. Mga batang manggagawa. Marami at dumarami. Kala namin wala na. Pero okay lang, kasi hindi mawawala yan. Pagtutulungan natin kung paano aalisin sa tulong ng ILO, kasi nakapokus ang ILO sa child labor. Pangalawa, may mga binabanggit si Pangulo na dapat, kasi alam niyo yung health and safety, yung tungkol sa protection sa ating sarili. Hindi ko sinabi lahat kayo ay bibigyan namin ng bota. Kasi yun rin kasi Pangulo mga bota at saka yung mga hard hat. Kasi napatak daw yung tatakbuhan kayo. Baka tamaan sa ulo. O kaya, bota. Para hindi makagat ng ahas. Nalayo ako. Hindi natin sinasabing kaya natin ibigay lahat. Pero maghahanap tayo ng source kung paano natin makukuha ng unti-unti. At mabigyan yung talagang mas nangangailangan. Siguro mag-eksperimento kami doon sa may matitindi talagang pangangailangan at talagang sabihin natin mas mahirap doon sa atin. Yun muna unahin natin. Testingin natin kung magiging effective. Baka makapagpatayo po tayo ng Barangay Health and Safety Council. Para lang tumingin sa mga relative sa safety. Paggamit ka ng itak, tama ba? May mga pag-aaral po dyan sa wastong paggamit, wastong pagtaga, wastong ano. Marami po yan. Hindi lang natin na-explore kasi wala nagtuturo. Since ang protection ngayon ay para sa mga manggagawa, kaya kailangan namin gawan ito ng paraan at ilapit sa inyo yung mga programa ngayon. Yung isa pang hinahanapan ko ng pondo, hopefully may makita ako, pero meron ako mga ilang nakita. Hindi ko maano na lahat talaga, pero sabi ko sa Alex, piliin muna natin. Yung may nakuha na sa Alex na pananim, bibigyan ko kayo ng tupad. Alam mo ba yung tupad? Yung magtatrabaho ka, yung tupad na ipapapicture lang. Palipat-lipat ng puno. Lalo mo yun. Viral yan eh. Viral ba? Viral? Alam ko magagawa talaga ganun. Sakyan na lang natin ang programa. Eh di, tignan natin kung ano yung pwede natin gusin o tanim. Kasi pwede pagkatanim. Habang wala pa yung ikutan nyo, hindi mo tanim ng iba, o kaya linisin yung pinagkataniman. Kung araw lang naman yun, kasama rin ang papaano. Huwag nyo lang kami naman sa ganun. Kasi wala na ako nakakawin. Pero ito naman ang pag-isipan namin kung paano. Ang coordinator naman po namin, ang tutagpuan po namin sa district, kasama ko, ayan, si Sir Omar po. Siya ang mga masiwa ng mga ganyan. Para po, tama na, huwag sa barangay. Ganun, pagkausap ko naman si Kapitan, ganun kami sa aking mga kapitan. Bakit ang dinidirect ko sa tao? Pagkausap ko naman ng mga tao, dahil tagalit ko na sa Kapitan. Bakit ako ang kamag-anak ng Kapitan? Namimili po sila kung sino ka dyan. Pagpasensya ko nyo, talagang hindi naman programa. Pero ang importante po ay mapagtulungan natin ito na isa ko. So magsimula tayo kung ano meron tayo ngayon. Alam, kung ano meron tayo ngayon, magsisimula natin yun. Each and life yun, si Sir Omar naman papaniwala. Pero sa kasi yung isa-isang natin. Kasi ako po ay yung ganun talaga. Kasi katulad ko ano po ginagawa sa ito? May mga bayan po talaga. Hindi may pinipilip sa mic. So marami ang naging. Marami kayong kawayan sa pagkakasama. Kasi meron ako isang introduce. Ito ba? Ilang mo? Dahil sa Francisco. Kawayan.
Meron ba dito sa mga nagaan ng mga nagpasalubong sa iyo? Yan. Kaya mga tanong din, lalo yung sa kawayan. Iko. Yung dati ko kasi meron kami ng patient natin na nalirin sa kawayan. Yung po ay pagpagdamit ko yun. Ay, walang power makapatay. Kasi ginagamit ng ang patpag. Lubat na po. May mga ginagamit po sa kawayan. Meron kami yung project before, pero hindi naman nila nagkatapusan kasi alam mo kung sino nahalo ang politika. Actually sa Cavite, meron ako 1 million project na kawayan. Ay, hindi ko alam kung sino po ang kawayan. Nag-release ako ng kawayan na halagang 400,000 sa isang kilo. Buti mo ba itong auditor? Kung hindi, pinabayaran sa akin 200,000 na yung kawayan. May kausap kasi kami dati doon kung gagawa ng palpa. Alam niyo po ba na ang ginagamit doon sa ibang babae ay hindi bakal? Kawayan po ang ginagamit nila. Mas matibay ang kawayan doon sa bakal. Yun. Ang tawag doon yung tensile strength. Mas mataas ang tensile strength ng kawayan. Kailangan na ng treatment. Yun yung dapat gawin yung project natin. May kausap kami bayan, order na dito sa kanya. Nawala. Kaya politika. Nagtawag ang government ng Pagdayan sa Cavite. Ay hindi, wala project. Nakapagpatay yung mas government ng ano eh. Malaking training center. Wala. So, yun, sinasabi ko rin natin sa Alex, tama, hindi tayo nag-uusap bilang mga relation sa politika. Usama natin Hello. sa inyong kabuhayan. No? Ang politika ay suporta lang naman yan. Hindi naman dito tayo ng buhay natin. Sumusuporta lang sa ating ginagawa. Sabi ko uulit ko, ganda po na nandito kami dalawang magiging na konsyal. Kasi sila po yung magdadala dito sa Sambunya. Hindi yun. Sila yung may ka-expect ko rin minsan na baka pag pwede pagtulungan na dito sa bayan ng Tanawan o sa ibang bayan na naka-partner ko rin ng mayor ay matulungan tayo sa deliver. Kaya kailangan ko talaga po ang listahan. Kasi imamatch ko po yan sa ITC, pag usap-usap kami, magmamatching kami kung sino yung pwede pagkuhanan ng mga bayan natin. Kasi maraming kailangan ng mga planta. Kailangan lang yun. So, mas maganda kung kayo na yung direct ang pausap nila. Maganda kita. Kung 26 pesos ang kupra, baka bumaba ng order, 25. Pero hindi naman kayo sasabihin yung mapapasalit siguro. Kasi hindi naman gagawin. Tapos na-assist ko pa kayo ng local government. Hindi naman panukala lang. Hindi sinasabi nyo talaga yung nangyayari. Pero hopefully, dyan makatulong ang ating local government. Yun po yung lagi ko inaawit sa kanila. So sa ganitong pagkakataon po, sana po ay makuha natin ito, mga hinahanap namin na ito, kasi ito po ay crucial sa pag-angat natin. Kasi pag natapos na po yung presentation ng governor ng mga plano, yung tinatawag na strategic compliance plan ng coconut industry, gagalaw na po kami. Actually, gumagalaw na tayo rin. Wala pa yung plano, yung pa-approve. Pero kailangan din po namin ang tulong ninyo doon sa pag-identify yung technical. Kung ano yung pwede namin itulong na hustal. Huwag kayo matakot. Hindi naman po kailangan na may child labor, hindi kakasunod ng magulang. May dahilan kasi kung bakit nag-child labor ang mga. Siyempre, gusto makatulong. Ang hirap eh. Wala na sila doon sa naghihirap dahil sila talagang napakahirap. Kaya kailangan na magtrabaho ang bata. Hindi natin pinagbabawalan ng trabaho ang bata. Pero sinasabi natin, dapat nag-aaral ang bata. Malusog ang bata, nag-aaral ang bata, hindi ginaapi ang bata. Ano na, naalala ko sa libo nung unang tawagan ko sa libo. Ang unang naman kami ang
polo, pinagkakapot ang mga bata ng tabla. Na 20 work. Ang kapal ay ganito. Ang bata nagkakapot ay 40 years old. Wala, bundok pababa. Alam niyo yung examen naman ng kulay. Ito ang suka. Ang mga buto hindi na maayos. So, yun yung ayaw natin mangyari. Baka dito, mga bata ay nagkakagal mabibigat sa mga Diyos. Hindi naman mawawala. Kailangan tumulong. Pero, yun, unti-unti natin papawasan. At saka yun, tulungan niyo po kami. Meron kami pansuporta. May pansuporta kami doon sa listahan. Pero, walang nangyayari kung wala naman pamilya o listahan. Tama si Sir Alex pastil na, kung sino ba mang ninyo, makakapila kayo dyan, hindi kayo napapasama. Kasi para matapos na tayo, hindi po tayo makakagalaw. Lagi na lang listahan ng problema. Para naman tayo pumilik ko, may double entry pa doon. Hindi na lang makakulistahan ng kukulot ng ngalan na, lalo mapapalang sa lista dyan. Tapos, nag-double entry pa kayo. Dito baka mag-galing kukulot hotel pa. Kaya mag-mature tayo ng paulit. Hindi na naman dapat paulit natin yung usapan yung mga bagay nila. Importante magdalay na po tayo. So, malaki po ang aming expectation pagdating sa district. Kasi kayo yung muna namin dapat tayo. Bakit dapat tayo? Bakit kaya? Kung sila yung bilang na ito. So, sabi nyo na sila, kayo, hindi siya tayo mag-coordinator nyo, so sabi nyo na yung mga MAU. Meron naman na encounter na MAU. Pero papakita ko saan. Kasi kahit yung bilang ng hindi alam mo. Hindi rin naman magtaling. Ang ginawa ko sa mayor sa kanya, kung gusto mo maging MAU, bagay kung malaman na ito, italim mo. Pag ito'y nabuhay, ikaw ang MAU. Pinagawa ko yun. Ang problema hindi yun. Nagagalit si Mayor. So, yun po yung aming sa mahal ko. Sana po ay okay sa inyo. Yung panukala, kayo bilang asosasyon ng Confederation, maaari kayo magtulong. Salamat po, lalo sa mga malalayo, San Francisco. Hindi mo tayo San Francisco. Bigyan pa dyan. Binabista. Bigyan kami dyan. Oo. Yan, hindi mo kami bigyan namin sa San Francisco. Yung aming project. Iwan din po kami. Hanapin ko kung nasaan. Nayang po ako sa kasi ako ayaw ko yung bigay lang ng bigay. Okay na. Okay na kasi. Kaya business na ako. Ang sa akin kasi dapat monitor. Pinakikinabangan. Kasi bali wala may nagtanong na rin po sa akin galing sa iyo sa balita pagkasama ayun. Kasi para may nagtanong na sa akin sabi ko parang hindi ko pala siya inano ako ni Dok dyan sa Islam. Bakit ba nalito ko ako? Kailangan na lang ng Islam communication. Nilalagay ko sa mga samantalang mas matipipot na Islam. So, yun po yung mga tigil na natin. Ang dami. Ako'y nananaginip na ako. Anong gagawin? Siguro, mga pagulong na nananaginip na rin. Kasi naman kayo yung oportunidad. May ilan dumating ito eh. Kaya yung mga namin makawalan. Kung kaya namin pagkukuhan, sino na kung natin yung paglago, mga iba. Kahit one step po na makapunta tayo. Hindi naman ako, one step. Ano yung second step is yung pakaya. One step. At ang unang step ay ano? Binagin ko kanina, yung listahan. Listahan.
Titignan ko po kung saan tayo lalo sa isa na ng interbayan siguro. Dito na kailangan maraming mga kasi talaga po napakaraming po cases na humihingi ang pasito, humihingi pero hindi po namin magawa may provide. Meron na akong nangyari na 2 years, hindi pa rin po namin makumpleto yung talagang data. Dahil po yung mga pangulo, hindi niya sa pangulo. Wala po sila sa mag-ikot nyo sila na barangay. Dahil hindi ko na rin sa Perexo Bayan. Kung meron po tayong isang tao, sa gobyerno o sa katagawa ng gobyerno, talagang yun na mag-ikot sa bumayan para alawin kung sino sa malita sa actually, hindi ko lang nais nangyari na. Dapat po yung probinsya o yung LGU. So, may naiisip ako na pwede maging programa pero inusabunin ko na namin ito pwede. Ang sigurado pa lang ako ngayon na masasabi ko sa inyo, yung mag-iisip ko. Pero kahit pa paano, kung meron lang pwede ito, wala na. Kasi sayang ang panahon. Para magkaroon na tayo ng tapos kahit po para sa hindi mo sabi-sabi, hindi mo rin maintindihan. Kung pwede, di ba, pwede respect kayo na kapagawa namin sa PCA o sa PCA sila luwa. Pwede, pwede sila sa PCA. Then sila, paano na may computer naman sila kagamit na? Hindi na naman namin sa mga computer. Sila itawa namin ng tao. Marami naman sila pagkukuha na. Sila alis sa mga computer. Pwede ko mga kanila. Siguro yung isa, pwede natin magawa pa mo. Pero ito po po yung natin ito. Hindi ako po saan po pwede. Sa kasama sa isang tao po tayo. Wala naman po. Stop po po tayo. Magaling ako po natin. So, ngayon po, ito po ba kayo? Wala naman kasi dito pa. Dito pa ka ba? Opo. Kasi nandito mo sa sobrang lang. Namilaga. Para po matapos namin yung pagpahagi namin, mamaya makapag-usap namin po kayo. Pagkawalan sa po at paliwanag naman ang kaibigan namin. Para malaman natin kung sino pwede Usapan naman natin po yung livelihood program po namin. Siyempre, ang mga programa naman po ng mga lahat na pinakakaula. Ano ba yung problema natin? Madalas, number one, kahirapan. So, yun yung gusto solusyon na natin. Kaya meron pong livelihood program ang ating ahensya. Yung livelihood program po natin, ang pagdaming missions natin, itong last na mission, maganda yung naging output. Kasi yung pwedeng ma-avail ng mga qualified na organizations ay dadagdagan. So, kung dati po yung minimum, maximum para doon sa may pinakamababang bracket, around 250,000. Pero ngayon po sa bagong guidelines, 500,000. Yun yung doon sa pinakamababang bracket. Malaki na rin ito kasi dati yung 500,000 na sa middle bracket. At yung pinakamalaki, around 1.5 million. Pero, lagi po natin sinasabi, hindi porket ito yung maximum, yun yung tatanggapin natin. Kasi kung ano lang po yung kailangan natin sa project.
Kasi marami, yun yung problema natin. Maraming nangangailangan. Marami ang gusto mag-avail. At gusto natin, mapaghatin-hatin, mapagbigyan lahat sana. Ano po? So, bigyan po tayo kanina, dapat qualified, ano? Madalas naman, halos qualified na rin lahat, halos ano po. Meron lang tayo mga ilang guidelines na hindi talaga natin maalis. Ano? Halimbawa, sa inyong organization, hindi mawawala na may membro na beneficial ng police. Tama, ano po? Yan. Kung sa guidelines po kasi ng medical program, hindi sila qualified. Pero, hindi naman ang mahulugan, natatanggalin natin sila as member. Ano po? Sa implementation, kasali pa rin sila. Yun nga lang, nakaka-apekto yun doon sa amount na pwede natin ma-avail. Halimbawa, kung sa ating pinakamababang bracket na 500,000, dapat po meron doon minimum na 25 members. Paano kung ang member natin ay 30, pero sa school pala dun, 4 piece. So, bebente na. Ano po? Actually, kung 20, okay pa, kasi yung minimum number of members naman po natin ay 15. Pero halimbawa, bumaba sa 15, dahil pinagtatanggal natin yung mga member natin na 4 piece, magiging hindi tayo qualified. Ano po, hindi magiging tayo. Pero, ang maganda dito sa ating lugar, madalas, ay hindi lang naman po 20, hindi lang 30 ang members natin. Marami, ano po, adaan yan, madalas. So, ang sumatukan mo po ay hindi tayo maalis sa isahan na qualified. Meron din po mga pagkakataon na ang members natin ay nagaya ng sa tupad, yung mga bawal, barangay officials, bawal din. So, hindi lang din po natin sila i-declare. Aalisin natin, so out of doon sa 100 membro, sabihin natin sila, kung ilan matira, yun lang po yung sasabihin natin. Pero again, hindi po natin sinasabi na hindi sila kasali sa implementation. Kasi, as a group naman po, as organization yung implementation natin ng ating program. Sa declaration lang po, sa papel lang po, ano? Yun po kagandahan naman, meron tayong flexibility pagdating doon. Yun nga lang, merong isa na sayang din kasi hindi sila makakasali. Kasi meron po GSIS, Personal Accident Insurance na kasama yung ating programa. So yung hindi na-declare, sayang, hindi sila kasali doon. Yun po yung kagaya ko sa tupad. Kapag na-aksidente, ahas, aso, o ano pa man, meron po tayo pwede i-claim kay GSIS. Ngayon, pagdating po doon sa ano yung mga klase ng project na ating pong nire-recommend. Mas gusto po natin yung nakatutulong doon sa employment. Ano po, ibig sabihin, mas maraming involved doon sa project. At madalas po yan ay manufacturing o kung ano po mga product na gagawin natin. Madalas po gano'n. Processing, pwedeng food or non-food. Hindi naman po porke pag-iniyog tayo, ito po na naman sa pag-iniyog ang ating magiging project. Pwede rin naman po iba. So, yun nga po, dahil sinabi natin kanina, mas maganda po processing, manufacturing dahil po by engineering. Ito naman po iba lang ano, noong nakaraan 2020, maging nga po si COVID, nauso, sari-sari store, higasan, ayaw na po sana ng mga gano'n. Ano? Kasi hindi po talaga yun nga, sa organization. Kaya po yung kasama sa tindahan sa isang helper, walang employee. Sila lang po mas malaking bibigyan na siya. At ang isa pa, yung kita niya, mabagal yung return ng pagsari-sari. Bigas yan, medyo mas malaki ng konti, pero konti lang itutubo. Unlike kung ipaprocess natin yung ating mga raw materials kung available, magiging malaking value niya sa pag-ibenta natin. Medyo may problema na tayo sa pagdating sa marketing kasi medyo may gagawin yung mga natin, pero sa ngayon naman po, maraming development yung nangyayari, maganda yung kalsada, marami na po mga nakaparating dito na just like yung pinag-uusapan po namin, sayang nga lang medyo naging parang sisula na lang sa San Francisco. Meron po kami project sa UP dyan, ito yung processing. At nung time na yun, meron po kami mga
makausap ng mga interested na buyers outside ng Quezon. Dati, naalala ko meron kami sa Pablo kami nakausap. Yun nga lang, sabi ko nga po, depende rin kasi doon sa variety ng gusto noong market papasok. Depende doon sa available natin. Pero pwede naman yung mapag-usapan. Ano ba gusto ninyo? Yun ang itatanim doon sa lugar. Kung siya ay abot sa lugar, pwede kong yun ang itanim sa lugar ito. Sa inyo, kasi namayaman tayo, no? Coconut Province. Marami din po tayong produkto na nagagawa pala sa inyo. Sa bahagi po ng Padre Burgos, yung isang cooperative dyan, meron silang ginawa ng coco ketchup, yung toyo mula sa nyog, tawag nila coco bean sauce. Bukod pa po yung mga ibang produkto na sikat mula sa nyog, si coco vinegar, si coco sugar. Ang coco sugar natin dito, sumagal ang palaban. At ang alaban, isa sa lagi namin halimbawa. Kasi nandiyan po yung suporta ng LGU, nandiyan po yung suporta mula sa mga associations sa mga farmers. Nung time na yun, nung bago pa lang siya, series of mga consultations, ganito po, ang meetings ginagawa para lang po makuha kung ano man yung gusto talaga mangyari. Yung issue na po. So, i-invite ko yung mga iba-ibang agencies na po pwede na si PCA, na si PUS, si CPI. At kami, ano po, sabi nga sa kanina, kami po lagi magkakabunto. Ayan. So, doon sa project na tingnan po natin processing, yung po mga tools and equipment na kakailanganin doon sa project na yun po yung ating ipuprovide. May mga pagkakataon, pwede namin may isama yung raw materials. Depende po doon sa project. Kasi merong mga raw mats na madaling masira. Kasi siyempre pag ang bumili po ay kami, ang government, bulto yan. Hindi natin po pwedeng pinipili. Ano po po ang raw mats ay hindi natin ng bulto, ay dapat yung hindi nasisira. Pwede yung stock. So yung pong mga raw mats na madaling masira, ika-counterpart na lang po ng mga samahan. Ano po. And then yung mga tools and equipment, yung problemahin kung medyo mahal, sabi nga muna rin natin po yung pupunto. Kung sakasakali po na ang computation natin ay magsobra doon sa mga bracket na meron, ano po. Tingnan natin kasi pwede naman po may mga buligat as counterpart kasi meron naman po tayong required na counterpart. Hindi naman po lahat ay iasa lang po lagi sa pamahalaan. Ano po. So, kung amin yung tools and equipment, yung equipment dapat hindi basta-basta lang po nakalagay kung saan. Ano. So, dapat meron po tayong paglalagyan. So, yung pong building, counterpart po ng samahan. Hindi po namin may provide ang building. At ang isa pa po hindi namin may provide, meron po sa po dito. Kaya lang, kanina, gusto ko sana sa hindi na pasensya na pero ito po siguro ngayon. Nahingi po sila ng dalawa. Parang tricycle na ito ng top-down. Yung may motor, may sidecar, pero wala bubong. Top-down. Hindi po rin kasi kami pwede yung sasakyan. Kaya kanina, napansin po niyo, binanggit ko sir, na baka po pwede makahiram ng mga truck mula sa LGU. Yun po yung reason, hindi kami pwede makapagbigay ng sasakyan. Sasakyan at building. Kung kinakailangan ng training, usually kasi po, pinapasama namin as counterpart na rin sana ng mga samahan. Pero may mga pagkakataon, pwede rin naman po namin ma-include doon sa budget na hihingin sa amin. Maraming naman natin mapag-usapan. Kung siya ay training kung production, pwede naman siya. Pero mostly, pinapa-counterpart sana po namin. Kasi yung iba wala na may counterpart, wala ma-identify. Pero depende sa project. Ang isang tanong, madalas na tinatanong, yan po ba ay babayaran? Yan po ay grant, bigay. Kaya siya, kaya kami babayaran, kapalit meron. Asan na po ay papaunlad din. Meron po kami tinatawag na Kabuhayan Awards. Taon-taon po ay meron po search kung sino yung magagaling o magagandang mga project ng Dole. Yan
So, sana itong mga kasunod na mga projects ay yung mga talaga na nakikita nyo. Yung mga nakaraan po, ano lang po, inspiration sa inyo. Meron na po tayo naging mga regional leaders dito. Meron po tayo from Dolores, Lead Your Team. Dolores, isa sa labas. Dolores, yun po. Yung naman natin, sayang, hindi lang po sa national. Yung pong ating taga-Candelaria, samahan ng mga PWDs, co-op din po yun. Yung sa Dolores co-op din po. Yung masamang PWD, sila naman po ay non-food na gumagawa po sila ng mga school chairs. Kaya nila yung mga pangkata. Yun po, nanginayang kami, kung di na natin makuha yung national, 0.02 difference. Sayang. Pero yun, sa mga susunod na project, sana makakuha tayo. Meron pa tayo isang original winner from Sariaya naman, yung magawa ng talagang CG. So yun po yung mga kasi employment generating, malaki po kasi ang impact talaga kapag ang project po ay nag-generate ng maraming employment. Hindi lang basta ikita yung samahan, nakakatulong dito sa mga mahahire kanila. At ang maganda pa doon, yung mismo members yung mahahire. And then, ano pa ba? Yung isa pa lang request dito, kapital, ano po, so kanina naman ito po, tools and equipment, materials at tayo sa mga training minsan, pero hindi po cash yung ating pamilya. So, hindi po negative tayo din sa ano. Pero meron kami isang programa na ano baka doon, usapan din po namin, tignan natin ano po, baka doon kasi mag-guide. Although, iba kasi yung requirement niya, tignan lang po natin. Yun po ay kabilang, although solid din, pero may isang po kami nag-handle. Depende rin kung may available na budget. Kasi alam ko, kapag-release na sila, around 6 billion yata yung sa isang co-op. Hindi naman siya sabay-sabay, hindi yung total co-op niya. Co-op related. Pagdating sa requirements, sa mga na dun sa bagong guidelines, pinag-alis yung mga ibang requirements, sabi mo bakit lahat? Kasi yung iba kailangan ko pa rin makita. Yung sa dati kong guidelines na kailangan natin kasama sa requirement, financial statement, so bago pinagkas. Sabi ko, kailangan ko pa rin siya makita. Bakit? Siyempre, meron kayong dinigay na counterpart. Kailangan ko makita, meron ba kayong gagasasin para doon sa dinigay na counterpart. Anyway, hindi naman po ay, pwede ko pa rin naman bilhin. So, parang validation at saka parte ng evaluation din po kasi natin. Pero hindi mawawala syempre, certificate of registration po. Certified true copy. Tapos yung profile ng mga members. Meron po tayong form, hindi lang din ako yung dalaan mo kasi may mga series pa lang tayo sa meetings. Yung profile form, information ako, personal information, pangalan, birthday, address, ano yung trabaho ninyo, magkano pinipila, bawal buwan, meron din pong information tungkol sa social protection, social media, so pa yun, pero FB, ano kasi ito ay sikat ang social media. Doon minsan kami nakakakuha ng mga other information. Kailangan ng picture, pagdating sa picture ko, sana naman yung ano bago. Saka hindi yung impit nandun sa kasi meron kami na-receive dati, talagang kitang-kita pa natin. Kasi may kamay pa dito kamay. Sabihin, pero yung isa, picture niya nakasala sa'yo. Nakawaki. Inubig lang po sa wala naman makuha ka pa rin. So, kailangan namin pa sa sarili. Nasa namin. Ayun. So, sana yung bago po. Hindi naman kinakailangan naka-code, kahit yung ano lang na naka-picture lang. Ayos lang po yung pagkakuha.
And then, photocopy po na yung mga IDs. Valid IDs po. Pwede yung, syempre yung national ID, pwede po. Bago pa lang, may mga nabanggit kasi sa amin dati, ano daw, lumalala ko ng agency yung tinatanggap yun. Pero pwede po siya. Kung meron po ang barangay na sariling ID, pwede po. At syempre, maraming pala, driver's license, PhilHealth, tinatanggap na rin natin kasi may nakalagay naman na siya kung ano, dinagdag na kasi sa information din yung address sa birthday dahil kasi wala sa harap. So ngayon pwede na rin po siya. Para kung sa wala talagang ID, pwede tayo magsabit na barangay certification. Mga barangay naman po ngayon na ginagawa ng yung picture. Ang kanayan yung mga tao. Ano po sa issue nila barangay ng certification. Voter certification, kung wala pa yung mga voters ID, kahit na po ako wala yung voters ID certification na. Ano pa? Ano po? Sa ngayon, yun yan, tayo naman po ay mga series pa ng activities. Pero, dahil sa halang din mo ng oras dito tayo, pwede rin po magtanong ngayon kung sino yung mga may tatanong tungkol sa project. Kaya pwede ng dalawang sulat dito sa unahan. Yung processing po natin ganito. Ang project proposal po kasi ay hindi naman isang upuan lang. Ano po? Pag sinabi nyo sa amin, evaluate po namin kung ano yung ulan, kung ano yung pwede natin pang-idagdag, sasabihin po natin sa inyo. Ang goal po namin dito sa province ay tulungan kayo para pagandahin, para maging ka-approve yung proposal. Ang mag-a-approve po dito ay ang regional office. Kaya, papauna na ako, papasensya po ninyo kung marami kami hihingin. Ay, papalagay po nito, padagdag po ng ganito. Ano po? Kasi, ayaw ko naman po, hindi ako po dito, ayaw ko naman po na dating sa region, sabihin sa akin, ang proposal naman sa sabihin po, ang aming bilang. Ano po? Gusto ko, pagdating doon, iya po na lang. So yun, may mga pagkakataon po, hindi lang tayo magpapakita ng isa, dalawa, tatlo, isa mas matagal pa. Depende doon sa kung gaano kasalimuot yung paggawa ng proposal. Meron po kami isang proposal, ito na lang po, mabigyan na po ako, madali naman ako kayo. Bumagin mo kung saan, general na card. Hindi ba nila, hindi na kami yung signal. So nag-uusap kami sa email. Kaya minsan ang replyan namin, minsan once a week lang. Pag nag-email ako ngayon, ang reply nila, makaisang linggo. Depende kung sila ay hirap ko talaga kami sa cellphone. Pero, kaya ko naging hirap at matagal. Ang project po nila ay paggawa ng mga kakanin. Papasalubong, hindi kasi. 10 product. Ang hirap po compute. 10. Lahat sa kasi ko natin. Mula sa gasto sa raw materials, ilan yung gano'ng karami yung required raw materials ng pantitiyan, nabantahan natin, hanggang sa ma-produce. Hindi na sa basta ma-produce. Hanggang doon sa kikitain. So, yun, kaya medyo naging matagal talaga. Ngayon, ang magiging proseso po natin ganito. Pwede po isa rin sa amin naman sa email, total, i-evaluate kami naman yan. Kahit hindi pa siya sign, okay lang. At kahit wala pa yung ibang requirements, okay lang. Proposal lang muna. Ano po, madali na kasi yung mga provide forms at saka yung certificate. Proposal, i-mail sa akin. Yun nga lang po, huwag naman po na-expect na pag na-email nyo ngayon, makikita ko ay kasi ako po din yung Zaria Station. Pag nakita po namin, evaluate namin, babalik po namin sa inyo sa email na yun. Pag may-revise na, makipasend nyo ulit sa amin. Kung wala nang aayusin pa, hindi namin sa SIPO, pa-print na, pa-firma, at submit together yung ibang documents. Pag nasalit po sa amin, naman namin sa regional office, kasama naman yung aming evaluation forms. Pagdating po sa region, meron po tayo tinatawag na regional project management team.
Ang pipirma po doon ng unit na merong hawak ng lighting program. Pipirmahan po nung nasa budget, nasa accounting, syempre po ang aming regional director. So, yun. Kapag napirmahan po yun, na-approve yun, lalaan naman sa procurement stage. So, meron po tayong, dahil nasa government po tayo, meron po tayong ibang posto. Pero ang bilang niya po, mabilis lang siya kapag nandito sa regional office kasi hindi namin kinakawin kaya po. Dahil sa amin nandito sa regional, kaya siya 15 to 20 days magkaroon ng PO. O sabihin na natin isang buwan. Pero ang matagal talaga ay paggawa ng proposal. Kasi yung mga data, ayun ang binigay ko sa data. Yun po ang kailangan natin. So bawat project, bawat lugar, magkakaiba. Hindi po porque same project, pero magkaiba yung bayan ay same yung pag-adapt. Pero kasi kung minsan lumalapit sa amin, ay baka po yung gayahin na yung proposal ng ganito ganyan. Makakaaring yun. Kasi iba naman yung situation doon sa kabilang bayan, sa kabilang lugar. Meron po kasi natin, ganyan, sige pinagpigyan namin, sige lang yung project. Ginaya, ano po siya, organic fertilizer production. So kailangan niya ng tawag doon naman, yung mga bulate, ang tawag sa bulate, African Night Crawler. Yung palang bulate, ang bilis mo tumami. So, yun yung hindi nila nalaman sa ang bilis. So, sa pagpapakalataan ng bulate nila. Okay lang din, kasi fertilizer naman yung ginagawa. Marami sila nagawa fertilizer para sa mga members. Ang bulate ko, doble lang doble. Pag doble yung isa, magiging times 2 na ulit sila. Ang hindi siya naiipit yung puman na hindi siya makamatay. So at this point po, baka po meron kayong gusto linawin. Sino po ang tanong? Kanina, makakaya lang po. Isa organization na po. Yan. Napaka. Pagdating po sa project sa buhay, yan po ang pinipili po namin kasi na so kung dalawa po yan, makapagawa sa session namin sana po isa lang. Hindi po, ang sabi po naman ay pag-usapan po ng samahan. Mas maganda po na kayo po yung nag-decide po po. Ano din kasi, ang pondo po namin ay mag-2 million. Malaking pakinggan, sinabi million. Ang 10 million ay kulang na kulang po rin para sa akin. Sa lawa po namin sa kayo. Ang 10 million talaga kulang po. Kami po ay nakakapag-request pa na additional. Maswerte ko kung meron sa atin na sa office. Pero pag wala ay talagang lang po ang kakayahan ko. So, nakaraan po, ang sunod pandemic, sobrang dami po yung mga nag-apply. Hindi po talaga na kaya magpapigil lahat. Very aware. Nasa kayo po, ganun ang yung proseso. Naging sistema. Naubos yung pondo, so yung check po. Ganun pa naman palagi. Sa kayo po, kung hindi kasi siguro, dito sa kayo natin, although kayo po ito ibang bayan, tingnan po natin kung maawa sa iba lahat. Kasi meron lang po kami mga nakalista for this year na makapoponduhan. Maswerte tayo ngayon kasi nadagdagan yung pondo. From last year na 10 million, kahit ay 15 million ngayon. Pero kung po sa nakalista na sa akin, ay 4 million nila sa binigay ko kasi nagpa ako nakalista. Pero ganito naman po yun. Hindi naman po nakalista po
ano po yun. Pero kasi nasasagot ko nila, isa lang sa ay, email address ko po. Ito po yung aking email address. Pangalan ko lang po, Omar Lorena. Ang Omar po ay may OHMAR.Lorena@gmail.com. May email po, may tutupulin sa kita. Omar.Lorena@gmail.com. Omar.Lorena@gmail.com. Ang aking po contact number 0998 484 1588. 88 po. 0998 484 1588. Pag po kayo nag-text sa akin at hindi agad ako nag-reply, eh baka po ako nasa area lang ng walang sinanhan. Tapos, pwede rin naman po, may text din naman sa akin kahit sa Sabado Linggo. Pagka po hawak kayo sa cellphone, hindi makaka-reply po agad na po, isa po sinabi sa akin. Ay, hindi po. Nasa video po pwede rin naman pero doon sa start ko na lang. Pero yung hindi ko naman po ay hindi naman po yan. Pwede po isa na lang po yan kung may mga proposal. Pwede rin po yung po kasi pinagalitaan mo. Pero pwede po yung text ang tawag po. Tanong po po. Yes, ma'am. Ano yun yun? 2020, meron po po. Yung mga certificate of registration po ninyo na wala yung original. Kaya lang po yung original. Ay, meron pala natin makalitan na original. So, ito po kasi ay dito sa akin sa kayo sa 2030. So, yung copy po ng certificate of registration meron sa amin, kaya lang po yung mga duplicate copy na. So, kung nakawala, sinabi ko sa pagawa ng bago sa kayo ng natitira. May copy na tayo ng mga number at saka po yung date kayo na register. Pero kung yan po ay 2012 pa baba, wala na po kami copy niya. Paano kasama naman yung copy? Wala po kami extra bayan. Ang masaya na po, mas mahal pa rin po masaya. Sa registration fee nga po, mas mahal pa rin masaya. Hindi pa nababago yung aming registration fee, 70 pesos pa rin. Kaya namin hindi man natin mga 100 para wala na sa dito. Ang dapat kami sa pag-iisa. Yes, ma'am. Hindi na po. Kung kayo po ay oo, yung po inyong registration sa oo, kapag kayo kami na lang po sa CBA. Pati po yung mga organizations na hindi sa CBA. Hindi po dito ang self-registered. Wala. Puro doon yan. Yes, sir. Yan, tama ka. Hindi pala naman ito niya. Ang counterpart po, na kailangan natin ay at least 30%. Nung pa ang project cost, yung 80% yung sa akin. So kung halimbawa, sa 500,000, nahihingin sa akin, dapat po ay mayroon yung 100. yung mag-isa natin. 100. Ay, po. Kasi, ang 100,000 kasi ay 20% ng 500,000. Pero, total project cost po kasi pagkakasihan natin. So, yung 500,000 po ay 80% na. Kung yung total project sa akin.
ay 125,000. Ang total 100% po ay 625,000. So, dapat 125,000 yung counterpart. Huwag po kayo magdadala kasi madali nyo yan. Saka tutulungan naman po natin kayo compute dyan. Kung kulang pa, sabihin po namin ano pa yung po kayo po na may counterpart. Una na nga po dyan, usually, si Cindy at saka yung training. Hindi po yung issue kung bakit pinapadala namin yung training sa counterpart. Kasi minsan, yung building, maliit lang, sabihin na natin 50,000 lang, kulang yung counterpart. Training po, madalas, pinapatulungan po natin sa organization po. Po. Tanong ko po. By the way, gusto naman project po na ito, kailangan po natin ng project management team. Wala po sa inyong grupo. Hindi ibig sabihin na kasi madalas nakikita namin ang ano sa project management team, pamulo, sana po hindi ganun. Baka meron kasi tayong mga members na mas binasa dun sa project na itatayo natin. Baka sila yung pwede namin may lagay. Mayroong project manager, so mayroon pa po mga positions pa like network processing, so mayroong mga production supervisor, workers, sa parte ng record keeping, baka may bookkeeper, sa financial side, record keeping. Huwag po kayo mag-alala sa pagawa ng proposal. Tutulungan po namin ito. Marami nang nagsasabi niya, hindi po kami marunong, ngayon na po kami nagagawa ng proposal. Huwag po kayo mag-alala sa tutulungan po kami. May nag-training naman po tayo yan. Pag-provide po namin yan. Importante po talaga yung data kasi hindi namin alam yung data. Dito, at saka po ano po yung magiging setup ninyo, paano yung gagawin yung project. Hindi ko namin alam yun. Sa inyo po lahat ang gagawin yun. Pag napresente po lahat yun, pag-aayos mo, sa paano yung napatulo at yun, tutulungan ko na rin yun. Sir, meron po kaming project. Yung paggawa baga po ng toyo, yung sabaw ng niyog, ay di, yun po ang project namin. Ay di, Coco amino sauce. Coco amino sauce. opo. Ay di, paano po yun, sir? Ibig sabihin yung mga gamit, ay di, Yung mga kailangan yung kung gamit doon, tools, equipment, lutuan. doon po sa project proposal. Yun po yung mga ipoprovide namin. So kailangan po rin ibigyan, yun yung lugar na kapag-lutuan. Ayan po, accessories. Ang tawag mo sa skin ay ayan, ito yung sa paano. Tukuin po ng kung ano yung mga gamit. Ilalagay naman niya sa proposal. Ano-ano yung mga gamit. Dapat po ay kumpletong specs na nakalagay. Kasi sa procurement po ay ang propose po namin sa PDES, kailangan mayroong specs na nakalagay. So yung kinaman po ay paggawa ng mga basta mula po sa kaunahan. Pwede naman po. Kanina nabanggit ni Ma'am dito yung sa pag-alaga ng hayop ay kabayan na po natin kay Tito. Ano po? So yan lang yung mga nare-request sa akin. Hindi nga lang sa hayop pati yung sa sa bangka, yung bangka na pagbigyan, pero yung sa hayop, kaya na po natin talaga kay Tito. Ano po? Si Mauna hindi marunong kanin.
Kaya, yung tuloy ay nagbabago sa ang problema nga lang, sila ay sa kaya na building. Hindi ko ay alam kung pwede pero share sa society. Ngayon, pag natutulog sa kung pwede ba makinig sa community, mas maganda po. Isa ko pwede magbigay. Siguro alam ko pwede kaya lang sa ikaw ay mag-Islam. Si PCA, kung sa coconut processing naman yung project, ano pwede kasi sa alaban ko ng building dahil PCA. So, sino bang pwede? Bukod sa amin, sa mga national government agencies, pwede po LGUs. LGUs, pwede po tayo lumabas sa LGUs at sa politiko. Agriculture, dito po sure ko nagbibigay ng BPS baka naman may program sila na pwede makapagbigay ng BPS. Pero yun po yung yun po yung ginagawa natin ngayon, matagal na panahon na nausulong ng guidance program. Pagkakasama po yung mga iba't ibang agencies. Yun exactly po yung ginawa na nalaman ko. Matagal na yung ginawa dito. Hindi lang pumunta sa laban, sila rin mismo para lang matuloy yung mga programang ng agencies. Sila rin natulong na sila. Sa awal sila nagpapa-workshop, isang linggo sila ngayon, para lang maayos. Yes. Hindi na marinig. Kami po ay walang kasanayan po sa paggawa ng mismo. Pwede po tayo mag-tap ng mga maalam. So, pwede po yan na tayo ang university, sila yung mga kilala. Sa panding, pwede tayo makapagpapagod. Pero so yung habang pinaplano mo, ginagawa ko sa so dapat yung buong konsepto ay ikaw na muna. Kasi alam mo pa tayo pa kung walang plano. Pero yung po kasi yung plano, hindi kapagawa pa lang, isa tama na lang sa mga sa